Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, KRGL sa Central Luzon tuluyang nawakasan sa operasyon ng AFP at PNP. Rider sa viral na Superman stand sa Negros Occidental hindi napapayagang makakuha pa ng lisensya. Dalawang kababaihan nasagip sa landslide sa Baguio City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Opisyal nang idiniklara ng Joint Peace and Security Coordinating Center ang ganap na pagkakadismantel sa Komiteng Rehiyon Gitnang Luzon ng Communist Terrorist Group base sa Resolution No. 1 Series of 2025. Ang deklarasyon ay resulta ng masusing verifikasyon ng Area Clearing Validation Committee batay sa pinagsamang ulat ng AFP at PNP alinsunod sa Joint Letter Directive No. 03 Series of 2020. Kinilala ng AFP at PNP ang malaking ambag ng Joint Task Force Kaugnay at PRO3. Partikular ang matagumpay na operasyon noong Hunyo 26, 2024 sa Patnabangan, Nueva Ecija kung saan nasawi ang 10 miyembro ng CTG kabilang ang 4 na high-value individuals. Tiniyak ng 7th ID ang patuloy na suporta sa whole-of-nation approach upang mapanatili ang kapayapaan at pigilin ang muling pag-usbong ng insurhensiya sa rehiyon. Diskwalipikado na sa pagkuha ng driver's license ang isang motorcycle rider matapos gumawa ng mapanganib na Superman stand sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental kamakailan. Sa viral video makikita ang rider ng Honda Click na nakahiga habang mabilis na bumabagta sa Orange Cliff. Ayon sa Land Transportation Office Region 6 o LTO-6, lumabag ito sa Section 48 ng Republic Act 4136 ukol sa reckless driving. Kinumpirma rin ng LTO na walang lisensya ang rider kaya't isinama ang pangalan nito sa alarmed list at pinatawan ng multa sa ilalim ng Joint Administrative Order No. 2014-01. Kailangan din itong dumaan sa Driver's Reorientation Seminar. Ang registered owner ng motorsiklo ay inisyuhan ng show cause order matapos amining ipinautang niya ito. Git ng LTO, ang kaligtasan sa kalsada ay dapat laging inuuna. Isang landslide ang tumama sa 4 na bahay sa Purok 2 Outlook Drive, Baguio City bandang alas 6:08 ng umaga ngayong Hulyo 25, 2025. Dalawang kababaihan ang natrap sa isa sa mga bahay na bahagyang natabunan ng putik ngunit agad silang nasagip ng mga responding tauhan mula sa Baguio City Police Station 3 at Baguio City Fire Station. Dinala sila sa ospital para sa agarang gamutan. Isa sa mga bahay ang lubhang natabunan ng lupa ngunit walang nakatira rito. Samantala ligtas naman ang mga pamilya sa 2 pang bahay na naapektuhan ng pagguho. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa lugar lalo na tuloy-tuloy ang pag-ulan. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.